Isang panibagong LPA ang minomonitor natin dito po sa loob ng ating area of responsibility. Nabuo yan kaninang alas 2 ng hapon at base sa mga pinakahuling datos, nakita natin ang sentro nito sa layong 515 kilometers silangan huyan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At sa kasalukuyan ay nagdudulot nga po ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi pa ng Mindanao, partikular po sa silangang bahagi. In the next 24 hours, inaasahan din natin na makakaapekto ito at magdudulot ng patuloy na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Itong low pressure area, base po sa ating forecast, na nanatiling mababa naman ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo. Pero ang ating advice ay mag-monitor pa rin ho tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance o sa LPA na ito. Itong low pressure area, nakapaloob po yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na ngayon ay nakakaapekto naman sa Mindanao at maging sa lalawigan ng Palawan. Kahit sa pagtayo ng ating panahon, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa Northern Mindanao, Caraga Region, maging dito po sa Davao Region, Eastern Visayas, Central Visayas at Sorsogon Province, dulot ng low pressure area. In the next 24 hours, yun po yung ating magiging pagtaya. Samantalang sa natitirang bahagi ng Mindanao, natitirang bahagi ng Visayas at maging sa Palawan Province ay mataas din tsansa ng mga pag-ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa o sa natitirang bahagi ng Luzon, ay asahan natin ng mainit at malinsangang panahon pa rin dahil dominante pa rin ang easterlies o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at nagdudulot pa rin ito ngayon ng mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. So maliwalas pa rin ang ating papawirin pero hindi natin inaalis ang mga tsansa pa rin ng mga pulupulong mahihinang mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog lalong-lalo na po sa hapon at gabi.